1, start. Welcome back to Architect Talks, the podcast where we talk all things about architecture, design, inspirations, and challenges, and the people who make it all happen. I'm your host, Charlene Lirio. And I'm Lynette Tamares, and today we have a very, very special guest. He is an architect who made a name in the industry. So let us all welcome A.R. Edwin Marian. Hello. Musta? Hi guys, welcome to my channel. Yan. Thank you for joining Relax na kayo. Architect. Okay na. Sige. Sige, alas. How are you today po? Ha? How are you today po? Oh, fine. Lagi naman. Lalo na kayo tayo may mga guests at pinakabala naman sa akin. But very much willing to share, to tell my stories, the good and the bad side of my stories. Do you know, sir, I was very looking forward po na makapag-interview ng isang architect, especially po outside the university. It is po kasi gusto kong magkaroon ng motivation po para ma-pursue po yung architecture. So, alam ko po, hindi lang ako yung gustong marinig yung statement ko, sir. Ganun din po yung mga ating mga ka-architectura. So, Gusto mo motivation? yes po. Go, go, go! Kala mo seryoso, ano? Parang relax lang tayo. Very Para tayo, calming. ano lang. Yes. Sa kilala mo, go, go, go. Yeah. Motivated ba? Motivated na kayo? Super. Oh, super. Motivated na. Okay. Very calm. Yes, as said, we are excited to have you as with us, Architect Edwin, and so let's dive right in. Para sa mga nakikinig na curious dyan, laging tinatanong ito ng mga prof sa atin. So can we ask you, what inspires you to be an architect? Okay. By the way, I'm not comfortable. Hindi ako sanay tawagin ng architect. Okay. You can just call me Arky. Okay. RE. Ano lang naman tayo Arky, but nalata ako yung pinakaunang tinawag na artist na Batangas City. And when you say Arky, ako lang say Arky Jansen, Arky ganun. But pag sinabing Arky, yun, nagkaalaman na kung ilang ilan. Okay, question number 1. Ano nga yun? What inspires me to be an architect? Yes, sir. Nung bata pa ako. Ang haba nun. Kaya nung bata ako, ang gusto ko maging painter. Tapos, pagka-graduate ko ng high school, ang gusto ko mag-advertising arts. But during that time, it was not an acceptable course parents ko. So gusto niya titulado. So ano ba, nag-architecture na ba ako or hindi? Yung brother ko is 2 years ahead of me, architecture. And nobody from the family ang nasa field of architecture. So nabudol ako ng ate ko, nag-engineering ako. Pero hindi ko type sa engineering, tapos napapunta ko sa dito, nag-ano ko sa Western Philippine Colleges pa noon, UP. Ang una kong inatupag, sumali ako sa teatro. Kaya ako dinadramahan ko lang eh. Actually, ako active pa rin ako sa teatro ng UP till now. No? Tapos, sabi ng nanay ko, sige, mag-architecture ka, balik na ako ng Adamson. So yun, doon ako actually, lagi naman sagot natin yun pagka nag-architecture. Mahilig kasi ako mag-drawing. Because we thought that architecture is drawing lang. Pagdating ng first year, oh no! Planning. A few days later, yun. So doon na nakita, hindi pa naman ako talaga mahilig sa mga buildings kasi during my time, wala pa mga building noon. Na mga building na yung mga hindi pa ganun kaganda like now. Hindi gaya ngayon, na-inspire kayo, nakikita nyo sa movie, nakikita nyo sa kung saan yung mga buildings. Yung time namin, wala. Ang gusto ko purely mag-drawing. Then doon na nagkahilig sa architecture. Sure. So, ako naman po, the thing that inspires me naman po as an architecture student is yung idea po na someday your design will be of benefit po sa maging clients. ko. Yes, of course. And then, ayun po, isa din po sa naging reason is yung statement ng mother ko. Which is sinabi niya po na home is where everything begins. And then, ayun po, nasabi niya rin po na sa isang tahanan nag-umpisa ang pag-asa. And then nag-start po ako na, okay, a house is a very important. And then I start looking po sa online kung how to design a house. And then ayun po, nagkaroon ako ng view, it is to be an architect ako po. And then ayun, nag-discover ko po na working on the field of architecture could bring me to a place where yung passion ko po into that is mag-grow po at ma-apply ko into my future clients. And ayun po yung number 1 reason ko. And especially po yung since the world is changing po, constantly changing, nandun po yung passion ko sa sarili ko na mag-design ng
sustainable arts, which can help the Thank you for that wonderful question. which Ang can panalo help. sa pag-Q&A kaya, ano? Which- Ikaw, i-add ko lang, ano, kasi tayo mga architect, future architects, Yes po. gano'n ba kasikat yung architecture profession? Minsan, di alam kung ano yung architecture. Pero alam nyo ba that what are the three basic needs of man? Food, shelter, and clothing. And saan pumapasok ang shelter? Yung kamo ko sinasabi. Di ba? Yes po. Doon nag-start yung process, especially a family po is, doon po sila nag-grow. Yeah. Lahat po doon nangyari. So doon ko po gusto ma-apply yung na matututunan ko po in the future. Ikaw naman siya. Ala, paano? Siguro ako, kagaya nung sinabi ni architect, yung first year parang nabigla. Because, firstly, sa akin din, hindi ko siya first choice, yung architect. But then, nung nagtagal, nagustuhan ko na din. Like, nung first year, hindi ko alam na drawing. Ang akala ko drawing lang siya. Hindi pala. May planning, engineering, Yes. maths. Parang na-realize ko na architects, we are born to plan. Yes. Ganun. Then, Then, nabanggit ko pang math, no? ako, Alam nyo ba ako na it took architect. me Ako. 8 years to finish college? It took me 8 years to finish college. Tapos, ako nag-enroll pa ng interior design for 2 years. So, all in all, 10 years ako sa college. Parang Ay, ako May na, master role. parang ako pa nag-doctor. Oo, sa sige. Okay? Siguro yung sa akin pa, dagdag ko lang yung the thing that inspires me in architecture to be an architect, siguro yung to imagine and transform. Kasi 'di ba each building has a story to tell. May nabasa nga po ako, nilagay ko pa yun dito. Someone raised a family in the home you design. Someone takes their first day to your first project. Someone's favorite building was designed by you. Na-realize ko lang na your work matter talaga. They are the backdrop to the most meaningful moments of our lives. From childhood hanggang sa tumanda tayo, nakatira tayo sa building. Pinapalibutan tayo ng building. They shape how we experience and makikita natin magtatagal dun yung may iwan yung memories at saka yung legacy na dinesign mo. May iwan yung legacy na sa dinesign mong building. Gano'n. True ka dyan. Kaya nga gaya po ng sabi nila na patay ka na pero buhay pa po yung gawa mo. Yung alam nyo, hindi kasi taga-taga Batangas sa mga chika ko na kayo kanina. And may isang village dito, it's a big subdivision owned by malaking subdivision yun. I was able to design 34 houses. 34 houses. So parang imagine mo kung ilang tao, ilang family yung na-serve ko sa isang subdivision. Ayun po, bali, that stays po forever. Oo, Talaga po, so andun na yun. Andun na po talaga siya sa akin. Ayun po, this understanding makes the work incredibly humbling and powerful po. Yung part na yun. And then, architecture is Oo, gusto ko ng English sa inyo. yung architecture po, silent siya, pero alam mo po na iba yung dating sa environment. Lalo na po sa mga tao. Yes. And then, ayun po, medyo napapahaba na din sa segment po na yun. So, let's move on po sa question na how May many... question ba? Yes meron po. pala, alam ko hindi. Before you stated your own practice po, sir, how many firms or companies have you worked with? Parang ano po yung mga naging experience nyo with them? Nang ako ay college, ako na-invite ako na-refer ako ng kaklase ko sa father niya. Being young that time, may angas, may yabang, so ang sweldo ko mababa lang. Parang nag-work lang for 3 weeks kasi feeling ko, lugi pa ako sa pambili ng medical kung nagkasakit ako. Tsaka iba pa may yabang pa Kasi di naman sa kilala ko sa school namin sa Adamson, medyo, basta yung baryo, medyo ganun. So medyo may angas. Na ako naman ay 5th year, hindi pa graduating, as I have said, 8 years ako sa college. Yes po. Nakita ko ng teacher ko, Marion, gusto ko mag-work sa akin. Mag-work ako sa kanya. So noon ko natutunan from the start, kami ng dalawa, Apo. at mas mataas pa ako sa kanya. So doon ko natutunan from janitorial, secretarial, drafting, rendering, estimate. So madali lang, kami lang dalawa. So very simple. Hanggang pagbibigay pa ng exam sa school,
Then, after kong graduate ng college, na-invite naman agad ako sa rin classmate ko, schoolmate ko, sa isang company sa Makati. The pangalan ng company, Office Interiors. So, puro interior designing naman yun. Na nakita ko na yung mga interior designers namin know something, interior design, which I don't know. Sila naman, they don't know what architecture is. Pero feeling ko, bata pa ako after 8 years eh. So, pagkapasa ko sa board, what I did, I enrolled myself to interior design. So, 8 plus 2, 10 years. Yan din 10 years. Ayan. Tapos ang napasukan ko, yun lang 3 companies na yun. And the rest, mamaya ko pepento. Okay. Kala ko ganun kadali lang. So, here's another intriguing question. Arky, how did you start the practice of architecture? Yeah, kung intriguing pa. Anyway, the intriguing part is, intriguing eh. Kaya pinandigas intriguing. So ngayon, nag-work ako doon sa Office Interiors to continue with that kwento. Not knowing, yung palang Office Interiors na had been in practice for more than 15 years or 20, eh patapos na pala siya, kasi pala pasara na. So this mga associate niya, mga big time din naman tao, sabi niya, Edwin Pantawag sa akin, hindi ko Edwin, gusto ko ikaw ang mag-lead ng ating designing department. Sabi ko, parang gusto ko yung mag-solo. Kasi during that time, pagkapasa ko, eksakto, pasado ako, pagkapasa ko sa board, may naka-line up sa aking 7 projects to find out dahil walang pala yung matutuloy. Napasubo na ako, nag-start na ako. So, yun, kasama ko sila, we rented a 100 square meter office space, that's big, for Makati. At siya nasa Makati. So, share kami, kanya-kanya kami cubicle. Tapos, napalakas ang loob ko. Kaya sinimulan ko na. So yun, nag-start ako ng aking mag-solo ng firm ko. But them as my unofficial associates. Kaya tinawag namin yung room para wala lang design associates. Pero hindi malakos yung hanapin mo doon. Si Boy King Cuneta ba, si Ninita Matuto, ako. So doon nag-start yun. Nag-start siya ng mga 1990. Sige, kanina yung calendar mo. Kung nakalayo yung 1990. Parang hindi pa po ata mag-asawa tayo. Hindi pa nakikita jowa. Hindi pa mag-jowa pero. Hindi pa. Okay. So doon nag-start. Ang na-realize ko sa sinabi ni architect, ano pala ay iba-iba yung projects mo. Kahit iba-iba yung kahit pare-pareho yung projects, meron pa rin pagkakaiba when it comes to experience po. Ayo, iba-iba ngayon. Maraming experiences kami dyan sa mga projects. Kaya nga po, and it's amazing how you have your own approach po. Parang different approach kayo sa inyo. Oo. And then, halimbawa po, for experience, and then yung mga styles nyo, yung design. Katulad po sa amin as an architecture student, meron po kami sarili want namin na design and styles na pag tinignan po ng teacher namin, kunyari po, or other persons na kami pala po yun, kami nag-design. Going back to the 34 houses in one village alone. If I have my own style, one style lang, sa tansya mo uulit na yung 15 dun. So 15 titigil na yun eh. Yes. Kasi bahay mo 5 million, 7 million, 8 million, tapos pare-paras na ng bahay. So may certain style, pero out of that 34 houses, they cannot even identify that's my design. Kasi iba ang style ko in each houses. Pero laging may, kaya pala. Mayroong distinct something or Identity. kung di man identity, isa lang simpleng identity ang yabang ko. Kaya pala maganda. In spite of different designs. Yes po. Parang for example na po sa amin, parang malalaman po ng other person na this is Chuck works, this is my work, and kaya nga po sa inyo, that is your work. So now that you have your own practice, how long have you been in practice now? 35 years. Oh. Parang, Wala akong sabi ano? Yes po. Wala akong sagot ano? Yes po. That's 35 years. Tagal na rin po pala. Oo. Adi sir, ayun po, ang tagal nyo na sa practice, sobra for 35 years, hindi ko ma-imagine how exact po ako ngayon na 20 years old pa lang po. And then, soon malalaman ko rin po na yung experiences na yun. Soon magkakaroon din po ako ng 35 years experience. More. Sana po. Mas mahaba pa doon. Actually, nag-start ako ng office ko sa Makati. Sa Makati kami. Tapos parang
nagka-start ako na, makakuha ko sa project dito, may first cousin. Diyan, makadaanan niyo, pang Kapitolyo, yung parang bahay ni Rizal dyan. So from there, nag-start na, dumami na yung project ko dito. So sabi ko, subukan kaya natin sa Batangas. So, naano na, nilipat na kami dito. Kasi nagtuloy-tuloy na siya. Tuloy-tuloy na siya. Okay po. Having the question nga po, sir, na what was your biggest challenges in your first year of independent practice? Tulad ng kwento ko kanina na nag-start kami, working, Unita, Matute, and other associates, unofficial associates. But the problem is, pagka-graduate ko, okay, being a Batanggenyo, saan ako kumuha ng project? In Makati or in Manila, there are lots of projects, but the problem is, napakarami ring architect. Yes. So pag tinanong, bawa kayo, kaya nang tanong ko, taga saan ka, ganun, taga-Lamba, taga-Occidental, taga saan. Pag tinanong ko ni client, taga saan ka architect, and during that time, napaka-totoy ko, napaka-gusto ko, napaka-payat ko talagang tuloy architect ko. Na pag tinanong ka, so architect, you're from where? I'm from Batangas. Batangas. Barrio. Okay, tapos. I like, oh, so you're from Batangas. You're architect, oh, architect Laurel, architect Vista, architect Malvar. Wala, eh, hindi prominent yung name ko. So parang, okay. Hindi kaya, nung lipat ko ng Batangas, medyo Barrio. Ano mo si Mrs. Barrio, Belen Bar. Ay, mother ko yun. Ay, teacher ko yun. Buti na lamang, mabait nanay ko. Kung hindi, tinatakwil ko siya. Yes. So, napakahirap man is marketing. But, because of this, I may say, an associate of mine, who trusted me so much. Kasi, interior design, halos lang sila eh. So, parang madali for them to collab with me kasi I know interior design. Inaral ko yun eh. So, parang, okay naman ito si interior design na ito, panagano. Pero ako pa mismo nagsasabi, Boyking, gusto mo na, nilagyan ko siya ng ganun-ganun, parang, ay, buti naisip niya yan. Kaya parang very comfortable sila sa akin. So dumaming, kahit parang nagkaka-project ako. Pero, may mga hindi pa rin ayos, pero ang halos na nakasurvive ako because of manual rendering. Medyo ano ko with manual rendering. No? Na during that time, wala pang CAD, wala pang Lumion, wala pang Enscape. So, ano lang talaga, manual rendering. Airbrush, ginagamit siya sa catalog, sa brochure. So, yun, ang mga na medyo struggling talaga, medyo struggling to start. Hanggang ngayon po ba, ano pa rin yung manual rendering po? Alam nyo, hindi ako marunong mag-computer. Pero ang computer ko is voice command. Sinasabi ko lang sa, tamo, Adele? Ayan, diba na, Adele, tapos magkasiya. Alam mo, natry ko voice command eh. So, ibig sabihin, inuutos, buksan mo sa file niya gano'n, buksan mo sa file. Nakala iba ko, ang galing naman, high-tech voice command, yun pala utos. Pero pag gusto mong bumilis, then makabilis sa mga computer. Mabilis ang computer. Tapos sabi kong, buksan mo dyan sa gano'n. Buksan mo na ito. Ako medyo stick ako sa work. Stick ako sa work. Kasi sa trabaho, hindi sabi nila ng isang architect. Sir, kaya daw po walang bumabalik na OJT sa inyo kasi daw po kayo ay masyadong mahigpit. Sabi ko naman sa kanila, hindi man ako pwedeng maging maluwag. Bahay ang ginagawa natin. A simple drawing, a simple mistake, a simple lines, stairs. Dapat dagduglong ng isang line, nagkakatulog sa siya. Abay, ang 15 steps ay 16 steps yun. Diba? Iba na ganun meaning nun. So, yun, medyo stick ako sa mga ganun. How about working with other architect or professionals po in the industry? And what kind of projects do you usually work on? Especially po sa experiences niyo. Yun, tulad sabi ko kayo na may mga associate ako na nagpapasa ng project sa akin. No? So, laging hanap nila ako. Tapos even sa ibang architect, mostly interior designers ang nakaka-collab ko. So, very comfortable working with me kasi as an architect, meron akong inputs plus yung aking knowledge ng interior designing. Tapos, by the way, I got my license of architecture yung mga 1989. And would you believe, I'm a licensed interior designer. And nag-board exam ako at age 55. No, so, ibig sabihin, napatanda ako noon, 55 na ako. Pero,
Eh, manual renderer nga ako. No? So meaning to say, tayong mga young architects, hindi pinag-usapan ng age dyan. You just keep on studying. Dagdag, ika nga yung lakbay aral eh. You keep on aral lang. And yun, naging ano naman ako, naging licensed interior designer ko ng 2018. So fresh ako. Fresh pa ako doon. Ayun po, natutunan ko din po sa school na yun nga po, continuing study din po ang architecture. So kung makagraduate ka man po in time, like kunyari po, makagraduate ka in time o kaya, sunod-sunod pa rin po yung studies mo. Hindi talaga. Ulitin mo nga, kung makagraduate ka, Kung makagraduate ka po, for example, in time? Oo. Oo. May I case mean, na ako. ayun po yung other persons po kunwari, hindi pa rin po natatapos doon yung learnings nila. Kasi sobrang wide po ng architecture. So, hindi lang po siya for interior, meron din po structural. Okay, going back sa pag-graduate ng Intema, ano ko lang sa mga viewers natin. Hindi porke naiwan ka ng isang step, alam mo na matira ka ng jowa para magunaw na mundo mo. True po yun. Sa architect pa rin nga. Na 8 years. Sama naman na-check kami yun. Sa akin mismo. Tapos 10. Di ba? So parang hindi nagkakatapos doon. Hindi pinag-uusapan ko sino na unang naging architect Yes ko. po. Kasi marami din po ako nakilala na yun nga po, struggling sila. And then, kulang lang po sila sa idea na it takes time. Tsaka may It takes time. different approach din naman po. Tsaka doon na doon din po naman yung Ah. punta niya. And then, ayun po. So, aside from the type of projects po, ano po kayong services pa na napro-provide niyo po in your practice? Yan. Nabanggit ko kasi na yung mga sinanay ko. Yung home. Most of my projects are 80% or 85% of my projects are residential and 80% of my clients are OFW. So doon lalabas yung mabanggit ko rin about the service and the kapag damdamin yung mga binanggit mo kanina na doon sinasabi ko sa mga clients, especially of the OFW na kaya minsan mahigpit ako sa work, sa staff ko is pinaghirapan kasi nila sa abroad. Yes. Ika ngay dugo at pawis, tapos pagdating dito, binabilang na architect baril. Naningil lamang ng dollar. Pag nasa malayo sila, ikaw na Oo. yung aasahan nila. Eh nasa akin na lang, napagbalik nila, wow, wasap ng pinaghirapan ko. Working with residential, parang sa iba, may residential lang. No, residential is very personal. Yes. Yan iba yung ano ng, kasi each bahay, iba-iba ng requirement, iba-iba ng galaw ng tao. So, wag niyo sa mga architects, wag niyo mamahinan na ay residential lang. But how many families that build their home because of your bahay na ginawa? Ang lalim yun, no? Okay, so let's talk about your personal preference. What kind of projects do you like working on? Siguro for residential, parang ang gusto ko yung kliyente na medyo may maraming bang gusto. Kaysa yung, ano bang gusto niyo? Ay, architect, bahala ko. Sa gusto ko lang yung magkabahay, parang challenge to. Yung tawag ka sa architect doon, tapos gusto mo lang magkabahay. Di ba parang, Or mas gusto ko yung mga site na medyo rolling, May mga challenging. mas challenging, ano? Kaysa yung 150 square meter plot lang, ano? Challenge. Mas gusto ko yung mga ganun. Yung both architecture, interior, landscape, and imagination may gagana than simple. Sa ngayon, architect, parang mas gusto ko ako na lang yung mag-design kaysa sila. Kasi andun yung ikaw yung mismong gagawa, sarili mong approach, yung gagamitin. But alam niyo ba na pinakamahirap na project ko, pag especially the OFW na architect, bahala ka na. And that's, kaya I went to Buildcon with the client. So, pinakita ko sila yung mga tiles. Kasi na-stress ko lang, pinakamahirap pag sinabi nyo, architect, bahala ka na. Because I don't know your style, I don't know your preference. Iba si husband, yung dalawa ay nagaganon na. Pero kung ako, nagawa ko, happy ko, nagawa ko siya ng mabilis space. Pero kita mo si client ay, alam niyang hindi ako yun. So I won't mind taking time, mas gusto ko sila ikasali. Saka mas maganda yun, meron silang sa kwento nila, sa mga amiga sila, uy, kanina pamili ni Arkin yan. Ito nga si ayaw pa nga ng ganun. Kasi, ay, lahat kay architect yan. Maganda rin yun. Bakit bang hindi? Pero,
mas gusto ko si occupant o si user ay may involvement. Connection dun May, sa... yeah, mas nakaka-connect sa dun sa ginawang yun. No? So ang gagawin mo lang, hindi ako yung tipong, ito ang design ko. Yan design mo, pero hindi man akin yan. Hindi man ako yan. So medyo with regards to ganyan na parang ang tawag ito, ang image ko sa labas para bang nakakatakot sa architect, parang seryoso. Diba, seryoso rin. Ganun. Pero makita nilang, ay, ano pala to, very approachable pala. Plus, bahay nyo yan, budget nyo yan, kayo titira, ayusin ko lang ito. And I never dictate my client on my design. Doon nagdi-dictate. Pero sinasabi ko, kung yung design nila, yung gusto nila ay medyo, but on a nicer way, hindi yung tipong, pangit mo lang. Sasabi ko, okay, yung maganda, pero tomorrow I got something. So, aaralin ko. Tapos nakita nila, hindi ko lang masabi, pangit naman ang taste mo. Huwag niyong gagawin yun. Tapos pag gumagawa ko ng design, gumagawa ko ng maraming schemes. Bawa si client may pinakita sa kanya itong scheme na gusto niya. Pero kita ko, hindi naman siya maganda. Pag nag-present ako, yung scheme muna niya. Ito yung check yung scheme na gusto mo. Tapos by the way, meron akong isang scheme, gusto medyo diniberal ko ng konti. Sabi mo, ganito. Sabi, maganda. Tapos kami, meron pa akong isa pa, ganyan. Tapos sa huli, wow, Archie, gusto ko, ang ganda niya. Pero malayo ito sa gusto mo. Dito ang gusto mo. Pero nagustuhan niya. And I always tell to clients ang secret for a successful design is communication. We architects, you future architects cannot be a man of few words sa tipong bawa tayo, nag-return kay client ko, tapos kay client ko, anong gusto nyo? Wala, magtitigan lang tayo. So I have done 34 houses or let's say more than 100 houses. Si client, wala pang matatanong yun. Kasi architect, first time namin magpagawa ng bahay. Pero ikaw ako na architect of 100 houses, ang dami kong tanong sa kanila. So, communication lang yun. Communication. Kasi ang idea din po no, sa mga school, pag binibigyan po kami ng projects, nakalagay na din po rin yung mga hobby, mga Yun. ginagawa ng mga clients. And then, kapag nagbigay po ng problem na halos wala pong idea, sobrang hirap po talaga. Mahirap talaga. So yun nga sa akin, architect, bahala ka na. Diyos ko po, Kaya bahala ka na. ang idea pa lang po ng parang So mas gusto mo pa yung client na talagang dictated ko nung gusto. No? Para na sa school project. Yes po. Ano gagawa ng plate na gano'n? Ano pang ginagawa ni Sir Lopez? Tapos di ka naman mabawa. Bakit? Yeah. Unlike kasi hindi mo sinunod yung mga yun po. Preference. preferences, parameters and everything. So, mas maganda nga yung may direction. Yes. Tama. Kaya nga lang, minsan iba-ibang direction gusto nila. So, yun ang medyo, doon papasok yung si projects na you don't want to work on. Kasi parang, magkakaiba. But nagagawa naman, ika nga, tsatsagayin mo sila. Tsatsagayin mo talaga. Architect, curious lang po, what do you dislike working on naman po? Yun nga sabi ko, medyo, hindi ka na yung ano, yung maraming, okay lang maraming requirements. Kaya lang, pagka magkakaiba na yan, mahirap na, no? Or projects na walang broad. Parang, gawa mo ang bahay. Yung bahay. Give me a style of you. Alam na ang client ko, binibigyan ko yan ng assignment. RT, gusto mo namin pagawa ng ganito, ng ganyan. Gusto po namin ay modern or ballet type or Mediterranean. Pakitaan mo nga ako ng send ka nga sa akin ng mga inspirational images na para tumbok mo. Kasi isip ka ng Bali o Mediterranean, ganito na tapos iling ka ng iling dyan. Bigyan mo ako ito, then from there, doon ako mag-simula. Hanggang at the end of the project, makita mo, abay malayo na, ibang-iba na. Because yung binigay mo sa akin is galing lang Pinterest, galing lamang Google. Ngayon, nagtrabaho tayo, communication, nagpalit-palit, na bago, malayo na siya. Yan ang bahay mo kasi ikaw yun. Yun, ganun ang process ko. Ayun po, bali sa experience niyo po, parang that's how you handle your clients. And in addition lang po siguro, while working po on the clients, paano niyo po na-deal yung mga easy and difficult clients po in rather po dun sa pag-suggest ng mga designs? Ano po yung nagiging way niyo po para po makapag-deal sa mga easy at yung mga difficult? Well, sa easy projects, hindi siya pwedeng questions eh. It's very easy to deal with. Yes po. Pero dun sa mga medyo mahirap-hirap,
ano yun lang, pakinggan mo rin lang sila. May mga projects na, halimbawa minsan punta ka sa job site. Tapos, minsan tinatanong ko sila, kayo ba ay nagpupungsoy? Kayo ba niniwasan ko? Arkin, hindi po. Mga na po kami, hindi po. Oo, pero nanay nyo. Pag bumisita yan, architect, ikaw ba architect? Kami ka, ayoko yan. Gusto ko may ganun-ganun. Nanay at nanay nyo pa rin yan. Minsan naman sa job site, bigla may comment na lola, architect, bakit kayo kaya? Gusto ko baguhin mo yan. Siyempre, pagdating ko sa office, parang, ano naman kinalaman ng lola ito dito. Pero pag pinagamit ko ang aking voice command computer, tinan mo nga, ano mga sinasabi ng lola? In 2 minutes time, biglang, oh no, tama siya. Nakita mo, tama siya. Parang wala man, may point siya. Siyempre simula, normal, tao ka lang, bira ka, parang, kinala ko lang, hindi mo success sa tulong. Pero pag tingnan mo, may point na naman. Pakinggan nyo lang, and doon papasok yung hard projects to deal with dumadali kasi tinatanggap mo eh. Pero pag ikaw nag-ano ka na, ako si Mario, hindi mo ako kilala. Katagal ko na sa practice, pero pakinggan mo at nakita mo, baka naman. May tama si Lola. Yun nga yung purpose ng architect, makinig ka dun sa Pakinig ka. gusto ng client. Because architects are supposedly to design, to come up with a solution dun sa problem. And lalo na mga problem. So, hindi, isolve mo yun for them. No? So, para minsan may mga architects na dapat tayo may mga kanya-kanyang principle, daming principle. Architect ano pong principle? Simple lang sa akin. So, kung kakalaliman ko pa English, simple principle of mine is to satisfy my client. As simple as that. Grabe ang patience dyan. Oo. Para na pag tayo Ellie. Well, talaga naman, ganyan talaga dapat natin matutunan. Pasensya at communication skills. Oo. Sense of communication. Pero sa lagay ko po ngayon, feeling ko kalahati na po. Ha? Kalahati na po yung pasensya ko. Sana, hindi virtue. So, yun po. Moving on sa patience is a virtue po. How would you describe managing yung practice, office, or firm? Is it difficult balancing your work po as an architect? Balancing, ewan ko din naman. Managing the firm basically is yung financial side lang. So kanina hindi ako nasagot na question nyo yung ang yung services. Most of my services are design lang. There is very seldom na ako yung nag-construct. Or kung kununan ko man ang construction side ng project is on a project management basis. So, to make it short, hindi ako yumaman. Sabi nga, ibang architects, hindi kaya yaman sa design lang. So, ewan ko, yun ang aking bago tayo mapunta sa mga dugdug. Buhay. Pero I enjoy it. Kaya minsan, hindi ko nga nalaman na parang distress and everything. Yung managing the firm. Hindi ko naman siya naramdamang mahirap. Because I enjoy what I'm doing. Kahit na medyo, ito na si Lola, ito na si ganun, okay lang. Sa akin medyo, mukhang makulit ako eh. Hindi ako yung tipong, alam mo yung ganun. Yung tipong may problema na sa architect, parang wala ka nang problema, parang Diyos ko po kung alam nyo lang. So hindi ko siya iniindam masyado. Hanggang isang araw, magising na lang ako. Oh no, 35 years na pala ko and wala akong masyadong na-achieve financially. But talaga namang happy naman din naman ako. Importante happy ka, pero Satisfied sa work. oo, pero iba rin yung may pera ka. So, Tama. iba rin yung may pera ka. Hindi ka na mabibili ng pera itong aking mga award niya. So, but may pera ka man, pero yung bang tipong may pera ka pero hindi ka makalapig light panigit na kasi SM dito tayo sa kabila tayo dito tayo kakain. Ba tayo mo dyan? Hindi si ganun. Kaya parang mga anak ko, by the way, may youngest son is a 5th year archi sa Manila. Yung isa ko naman, yung eldest ko is graduate na ng interior design. No? Kasi parang nahihinmok sila or binudol sila ng mami niya na parang architecture kayo, interior kayo. Pero pag nakikita nila ako sabi niya, kasi daddy, I think parang it seems you're so popular kasi whenever we go to SM, parang parang bang okay lang kasi ibang kaya mong humarap face to face kay client kasi I have done nothing wrong with you. Parang bang happy lang na masaya lang na gano'n. So nakita ko na na-meet ko yung aking principle to make my clients satisfied sila. Okay?
So, speaking of projects and clients, what are the most memorable projects or experiences mo po so far in your career? My most memorable. Talagang dinadala ko sa naging nasa teatro. My most memorable, hindi ko maalala. Memorable na pero hindi maalala. No? But there are a lot of memorable projects. One of which is yung ginawa ko sa Greenwoods, which is we use old woods. Puro lumang kahoy ay doon ko pinasok si Filipino architecture. The No? vernacular. O talagang lahat. Mas, sabi nga nung client ko ang kaya ko hindi nalulugaw ang utak sa akin project. But I enjoy yung mga ganun. And marami namang memorable projects. Hindi ko na lang siya maalala. Kasi almost, I may say, majority are memorable pa rin. Hindi naman siya yung tipong memorable na meron ko. Diyos ko pinala ko project na yun. Happy naman ako almost all my projects. Ayun po, in your statement na po, very, very memorable po yung mga parts na, for example po, yung experience po na nabibigay niyo sa mga clients niyo, yung enjoyment, yung throughout the process po nalalaman nila na ay very liable po to si architect. So, pag nakita niyo po sila na, hi Arky, yan dati kong architect yan. Yeah. Tsaka sila kasi, nakakatuwang hindi. Kasi till now, even my client in Manila, hindi sila gumagalaw ng wala kung nagaling from me. Na parang, Diyos ko naman, bibili lang ng bumbilya. Tatanong pa kay Arky, parang, hindi naman ito galas. Ganon. Meron akong isang kasama sa theater na sabi niya, siya din nag-work with one politiko dito. Sabi niya, mag-asawa ko, narinig niya. Si Arky, alam ba ni Arky yan? Tapos sabi sa akin, Diyos ko, ikaw pala yun. Ang laki na pala tayo ng mag-asawa. Even sila, ang laging sasabihin sa akin. Nakakatuwa naman kasi they trust me so much. Kasi doon nila nakita that almost all my suggestions, tama. Pahaya ko muna sila, tapos pag binago ko yung kanilang gano'n, sabi ko, dapat gano'n. And I explained too much doon. Diba parang, alibasa ako yung medyo intro. Okay, medyo maraming nasasabi na kinaminin. Kaya sabi natin, okay, dal-dal ako, but with sense. At saka, hindi ko sila tinitipid. If I really have to explain to them everything, I really explain, parang, Diyos ko, dan ko natutunan sa'yo na gano'n. So, yun nga, lagi, it's communication. So, nagkakaroon din po ng connectivity between Yes. the architect and the client. Oo. Ayun. Tsaka yung mga kalaro ko, yung mga anak nila. Kaya yung mga anak nila, tawag si Arky. Sabi na namin, don't call ka Arky. Hindi, okay lang kayo kung yung mga tito-tito pa. Sarap nga nun, parang Ayun. iba yung peg niya, parang Arky, cool na dati. Parang ka-vibes lang. Yeah, ganun lang talaga. Yes po. So, ayun po, moving on sa other question. How has your career impacted your social life or personal life po? Sikat ako, yeah, everybody knows me, except syempre, bata pa kayo. So, halos nakilala naman ako sa Batangas City. Plus, kasi nga, I involved ako sa mga organizations hanggang sa urban sketches na yan. At kita naman nga, pagka natin sa urban sketching, may certain impact kasi makulit ako. Tapos pag namin ako, hindi ako yung tipong gano'n lang. Tapos, yung mga tao dito sa Batangas kasi, hindi kasi taga Batangas City. Pero, pag ginawa mo yung isa, man napakadaming kilala kanila na in Batangas City is a very small community. So, napakadali ng marketing dito. Pero pag sumala ka, patay ka, yari ka din. Mabilis ka lang din. Mabilis din yan. Mabilis lang. So, kailangan ayos lang lahat ang gawa mo. So, social life, yun nga, from time to time, yung mga invitations sa'yo na gano'n. At saka, masaya ka kasi yung ginagalawan mo, like for example, pagdaan mo na sa kanto, nakita mo si Baptan Building. Pag pupunta mo sa kabila, makita mo yung isang building or doon yung dating The Brothers Sports Bar. Yung pag nakita mo lahat, yung matutuwa ka na how you contributed to the architecture of the community, of the city na parang gano'n. So very, siya, so naman, masaya naman yung aking personal and social life dahil ng aking mga achievements sa architecture. So, the next question is a very sentimental question, lalo na rin po sa aming aspiring architects. So, what are the biggest
biggest lessons you've learned as a practicing architect? Yeah, ako something. Siguro sa mga lessons learned is, one, wag magmadali. Napabilis ako. No? Like what I have said, I've worked only with 3 companies. Mas maganda, you work on a bigger company pa to gain more experience. Mag-work kayo sa small company para from A to Z alam niyo. Mas mag-work kayo sa mas malaking company para mas proven. If you would remember kanina, yung sinasabi kong kay architect pag ko na dalawa lang kami. Okay, maganda yan, dalawa lang kami. I learned a lot from, tsaka ako yung hamahapan lahat. Doon man ako nabudol. Kala ko ganun kadali. Kasi napamahali sa aming dalawa eh. But if kaya mabilis ako nakapag-decide na to start my own firm. But if you work naman on a big company, it's really big company, baka matagalan kang mag-start. Kasi paano aking ganung department, paano yung ganito, sa mga driver. Malaki kasi yun eh, malaking skill pag-usapan nyo eh. Unlike sa amin maliit lang. Pero both world, may mali din sa akin na natutunan ko yung madali. Kakala ko ganun kadali lang siya. No? So try to work on a bigger company. Tapos yung ibang sing architect, uy, ano na ako, solo na ako, hindi na ako piyado. My big question now is, what's wrong being an employee? No? So parang solo mo, pero kanya-kanya yan, kanya-kanya lang. May nag-solong ginanda. Ako naman ay nag-solo ko for 35 years na napakaganda lang yung personal life and social life. Pero financially naman medyo hindi ganun. No? Actually, kaya gusto ko na sinasabi yung mga the bad, something na medyo sad part of my practice is baka kayo mainganyo mabuti no, sarap pag-start agad si architect boy. Pero yung dinadaanan itong struggle medyo mahirap yun. No? So ngayon dumadami ng architects, so medyo kami para bang dating mga oldies na kami. So nagbabago na yung nagbabago na. So parang even to mga anak ko na the original idea is para maging associate ko. Pero biglang nabago na kung parang daddy we want to go back to your house, parang lumabas muna kayo. Labas muna kayo para mas natutunan niyo yung ganun. And the things that you learn from your school, mainaral niyo. I mean, medyo, si school is very expensive. No? Medyo mahal si school. They both studied in Binil. No? So, tapos gagawa ako sa Greenwoods na 34. Carry ko na yun. Kahit hanggang pa 38. Para yung kanilang inaral gamitin nyo sa bigger companies, sa corporate world. Yun na gamitin nyo. Kasi parang mga urban planning sinabi, gusto ko gagamitin sa Greenwoods yung urban planning ko pa yung kanilang garahe. Na parang pinag-aaral ko sila sa magandang school, then gamitin nyo sa mas malaking companies. Plus, siguro yung company ko in a few years from now, 10 to 15, medyo siyempre, mag-retire. And maybe they just start a new company na. So, yun. And so, na-realize ko sa statement ni architect na okay lang na mag-start sa small firm, pero wag mo i-close yung opportunity mo na mag-try sa mas malaking company. Kasi at least doon, may background ka na, na experience. Meron ako isang gustong i-share na parang ang tanong ay as kayo as architecture or pagdating na araw, if you will be an architect like me, na parang sabihin nyo sa akin ngayon, mag-isip kayong million of viewers ng mga activities in the world mula pa ng panahon pa ni Ebat Adan at kaya yung tapatan ng architecture, diba? O Miss Universe, saan ginalap yun? Sa loob ng magandang hall, stadium or what, diba? Nanood ka lang twice o 70 sa hindi pa nasaya sa MOA. Sa arena, pumunta pa ng Philippine Arena, Bulacan. O bigger place, pero architecture yun. Si Digo, nagagalit si Digo. Saan? Pero saan yun? Sa Malacanang, sa ospital, school, lahat na activities sa mundo ay may katapat na architecture. Ngayon nyo ma-realize how important architecture is and pagdating na araw, how important you are as future architects. Isipin nyo lang na parang walang doktor kung walang ospital.
Di ba? Walang gilas kung walang arena, walang anything. So may doon yung makikita how important architects is and architecture is. Kung nasabi ko na what is the three basic needs of man? Food, Food, shelter, and clothing. Talo pa tayo ng fashion design and clothing. Okay, sige, tuloy lang So, kayo. in addition ko po dun sa idea niyo about architecture is everywhere and everything. Yeah. Katulad ko po na mahilig po mag-tour. So, number one po kasi na pinupuntahan din talaga sa isang specific place ay yung architecture po. And dun po kasi tumatatak yung kultura ng lugar. And that what realized me na talaga pong architecture is everything. Yeah, wala yung activities niyo, wala sila kung wala yung architecture. Even po yung mga mangyan, nag-start po sa Ah. kultura. Even po yung mga igorot, nag-start po sa simpleng bahay po na Ah. pinuko nila. And yun po. And next naman po is, could you share a project that completely changed your perspective on architecture? Humihirap ang tanong. Lumalalim eh. Okay na tayo sa sentimental kanina eh. Ulitin mo nga, thank you for that one. I need an interpreter or a translator. Paano nyo po? Yeah, sige Tagalog. Paano nyo po kaya ma-share sa amin yung mga projects na na-experience nyo po na talagang nag-complete at nagbago po sa Nagbabago, okay. Perspective in architecture. Okay, I got the question. Tayo kasing mga, especially the young architects, wow, ang ganda ng design. Ganto-ganto. Bumagyo, tumulo ang tubig. That changes my perspective on what makes it simple and maintainability ng structure. Ang ganda ng hagdan, umiikot ako lang mahulog. Walang landing, wala napatigil sa landing. Madulas pala po. Maraming nabago as we go along. And with that 35 years of practice ko and 34 houses in Greenwoods and a lot of practice, I learned a lot from my mistakes. Yes po. Lagi sasabi ng mga client, ang galing-galing niya, Artie. Alam mo lahat, pinagkamalian ko na yan. At ayaw ko na siyang maulit. Kasi mahirap yung pinagkamalian mo, tapos ayaw mong aminin sa sarili mong mali ka. No, I really learned a lot from mga mistakes ko sa design. So, ini-improve ko yun. Nagkakamali pa din, pero kaya kailangan may fit ako sa office. Kasi kung di ako may fit sa office patay, drawing pa lang mali na. So that changes to be perspective in architecture. Minsan gusto mo talagang idealistic ka na ganito, ganyan. Ang hirap pa lang linisan ng glass, ang mahal pa lang ng glass, ang init pa lang ng glass pagkahapon and everything. So balik ka dun sa medyo simplified and there's no better design than a simple design. Yun lang. In addition ko lang po siguro sa naging statement po na a project po talaga is very, matututo ka po magkakamali. Katulad po sa amin as an architecture student, meron din po kami mga project, even nung first year pa po hanggang ngayon na fourth year na po kami. May mga projects po na nagkamali kami, nagkaroon kami ng mistakes, and tinama kami ng proof. But then again po, natuto kami dun sa mga pagkakamali na meron kami. And then, ayun po, and other future projects po, other mga projects namin ngayon, yung mga natutunan po namin ngayon is na-apply na po namin ngayon. And that makes us improve po as architecture student. And that would make you a future architect. Yeah. Wow. Okay, with so many projects on hand you went through, how do you stay current with architectural trends while maintaining your unique style? How do I? Okay. Yeah. Ayan, may sample No, sila. sorry. So it's like what current designs. This one is still a current design, Mhm. but I designed this way back 1997. Nalipat ko ng Batangas. I did not bring this design here in Batangas. Way back 2000. Magugulantang sila. Ano yan? Bangko? Ang uso na mga may bubong-bubong pa eh. Mhm. So even though I have my own design, unique style, oh by the way, mayroon pa ako dito. Pasensya, hindi ako prepared. Okay lang, parang preparing Pero na parang prepare ano niya, no? Parang- Hindi, ito ay brochure na isang window company, isa sa mga pioneer in PVC. Tapos nakita ko, mali ang year 2003. Ito yung ginawa ng mga before 2000 pa. And then nakita ko lang,
that there are these houses na puro Mediterranean, and one of which before 2000 may mga corner windows na nagsisimula na mag box type, and this one is mine. Kaya lang, siguro promising architect to, nasaan na kaya yung sa tabi ng showcase. So siguro a portion of that I want to share is matter of marketing. May sineswerte sa marketing, may hindi. Pag lumaban sin ng boxing si Pacquiao, holiday. Pero kaya dami ng boxers na nananalo. Nalaman ba natin? Hindi. So parang sa akin, medyo may swerte rin. Marketing medyo kilala naman. Personal life nga eh, happy. Pero minsan may maganda talaga, may sineswerte talaga eh. So, pwede rin kayo mag-start. Sabay ka, bigyan ano. Medyo na iba lang siguro yung mundo ko, baka iba lang ang naging napuntahang tadhana na gano'n. Pero, with the current style na tawag natin, before na uso yun, and this drawing would prove na ako, ang current niya ay late na sa akin. Gawa na nung Nagawa ko. naging anak na. Nagawa po ba o hindi? Sad to say, hindi. Because they don't believe in my design. I have not seen one like that. No? Kasi ang mga magazine nun, iba pa rin style. Ang magazine nun, ang style pa nun, mga Mediterranean, may bubong. Ito, bihira mong makita. Hahanap pa ng magazine na para pakita mo, hindi ganyan, wait lang. Ayan. Hashtag, walang bubong. Hindi si client, oo nga pala, oo nga pala. Pero itong noon, it's so hard to market and so hard to convince the client of these designs na parang kung naisip lang ng sikat pala yun. Kaya lang, hindi pa natuloy. So yun, current design nakaka-cope up naman. Plus yung design ko ng 34 houses in Greenwoods, may nakita ko dalawang maganda. Sabi ko parang laglag 34. Sabi naman isang architect, ay hindi naman architect mo na design mo naman yan. Plus, iba naman yung mundo noon. Wala pa yung material ngayon noon, iba yung material namin noon. So nakaka-cope up pa naman kami. Kaya nga subukan niyo ako. Subukan niyo ako, please. Sabi gano'n. Ay, mentioning nga po, nag-search kami sa Facebook. Tapos nakita po namin kayo. May sarili kayong Facebook page. And then, meron din po kami nakita sa architectural platform or known as Artify. Doon nakita po namin yung mga interior projects mo, especially po yung David Salon. Yan. Okay. Naku, nakita niyo pala yun. Sabi ng ibang Macro OJT check ko, ulit. Arky, medyo luma na po. Nakakaya naman, it's very luma na, hindi ka na pinapunod. So yung anak ko, sabi ko, iusin natin yan kasi wala na nunulun. Wala na. Yung ados ko nga David Salon. Ngayon namatay na si David Shaw. So, si Amo. Kay client ko yun. So yung noon ay hindi siya, ibig sabihin ko ay may mga project na natuloy. Ganun. So yun lang. Sige, tuloy pa tayo. Natangan yung mga... Ayun. Siyempre po, di ba, aside from being an architect, I'm sure po may iba na kayong responsibilities, family responsibilities, and such, and it can really be challenging to juggle all of these responsibilities from the start. So how do you maintain a healthy work-life balance while running your practice? Siyempre, ano yan, kasama dyan ang family life mo, marriage life mo. Eh, ang asawa ko yung nasa labas, o ano ba, kasama ko siya lagi. Di ba? Problema mo ba yun? Partner in crime. Oh, partner in crime eh. By the way, my wife is a licensed interior designer. Magkakauwi She po pala ano kayo. from Partner. UST. So, madali kami, magkakaintindihan. So, hindi ano yun. Even yung mga anak ko. Kaya ngayon, natutuwa kami. Sabi nga, natutuwa ako sa kwentuhan natin ngayon sa pag nagdi-dinner kami about architecture, interior, na hindi kayo dati even. Parang, okay, kwentuhan natin na. Puro totoo sa ganun. So, okay naman siya. Alam mo. Though ako ay mas sad to say, during mga bata, eh, ako talagang absentee father sa activities na even sa school. Yes. Kasi magdadalawang ano yun eh, medyo family or medyo yung si client na. Even Sunday, minsan wala ako. Kasi si Sunday lang yung time ni client, natamahan ko sila sa Manila to look for material. So parang, guilty rin. Medyo, para lang ako nag-abroad. Naano lang ako, pero minsan lagi wala rin ako.
So, may ano rin, you have something to sacrifice kasi dahil sa career, sa work and career, profession. Kailangan ka ng side. Tama po. So, in addition po kaya, very, gusto po namin malaman yung sagot sa question na to. So, how do you handle the stress of project deadlines and client demands po? Yeah, stress. Stress ako. Hindi ko siya masyadong, yun nga, hindi ko alam. Yung pala nangyayari sa akin, yun pala yung stress. Just few weeks ago, na ano ko lang, na parang ako nanghihina, pero dumating naman yung result ko from ano ko last week sa ano. Maganda naman yung mga test ko sa sarili ko. Pero parang, yun pala ang stress. Yun pala yung anxiety. Yun pala yung depression. Yes po. Alam ko, na lang ulo ko, papagod ako, pero I never thought that was stress. Kasi bakit ang stress na, parang sa akin, alam ko, may konting problema, may konting gano'n, may konting conflict, but I never consider that as stress. Because siguro, lumamang yung passion mo for architecture. Ano, hindi mo napapansing gano'n, no? Gaya ngayon, gaya ba ko lang. At I'm 62, senior na ako. Pero may kulit pa ako. Sabi ko, lalo siguro kung tayo mapera, siguro kung tayo walang problema sa set, siguro ayos na ayos tayo. No? Siguro, isa sa mga pangtanggal ko yan, yung lakad natin, mga urban sketch na ganyan, sa bagsik na gano'n. Pero minsan nag-drawing ako, tatapos ko na itong drawing ko. Sabi na, kala ko ba stress reliever ang painting. Kasi na-expect ko, yung galing ko noon, ay ganun pa rin. Tapos ko na ito, hindi ko makukulay. So, doon pa na-stress sa painting, sa architecture. So yun, hindi ko siya ma-consider as stress kasi more on passion ang nag-prevent sa akin. And yun po, as an architecture student po, yun nga, number one din po kasi nakakalaban namin as a student is stress. Kaya hearing from you po yung mga insights niyo is very helpful po para sa akin. Huwag nyo isipin siya stress, isipin lang siya as part of college life. Lagi kong sinasabi sa mga college student to enjoy college. Enjoy college, kaya lang pala teacher na. Ano yan, alam ko kaya nangyayari sa inyo. Tawag ko dito, enjoy college. What I mean to say of enjoy college, hindi po sabihin mag-malling ka, maglamyarda ka, no? But study well. Pero sabi ko, kilala ko sa adoption. Pag sinabi mo si Barrio, talagang, minsan nga may grade na ako, di pa nga sinakikita ng teacher, may grade na ako eh. Tapos sabi ng foreigner kasama, pagbayon, tama. Pag open cake, mali. Para naman sa akin, yung psychologically, yung teacher, si Barrio niya. Para bang, so, ngayon, kung kayo gano'n, may enjoy nyo. Kasi yung, naghahabol sa deadline, naghahabol ng gano'n. So, sundin yung time management nyo para, mind you, mga anak ko ay nakakapag-submit ng kanilang school requirements 3 to 5 days ahead of schedule. Kasi siguro na naman, kasi magka-cramming ka. Avoid nyo ang cramming para ma-enjoy nyo. Ganun, ma-enjoy nyo kasi maganda grades. Hindi ka nag-cramming, maganda grades. Ma-enjoy mo. Pero yung nag-cramming ka, tapos mababang, pagdating ka na stress mo. So yung stress ay partly kayo rin ang gumagawa nun. Because wala kayong, hindi nyo masyadong pinapractice ng time management. At dali-dali na nga anong gagawin nyo, nasa Google at lang po siya. Samantala kami, magla-library pa, mag-encyclopedia pa. No? So everything is mas madali ngayon kung tutusin. Ewan ko lang kasi panahon na. Kaya lang, sobrang dali nga, daming ganyan. Ang dami nyong distraction. Yun. Aminin. Aminin. Sige. Tuloy tayo, para tayo In addition po kaya, okay, pang-addition yan. what changes sige. in architecture industry concern or excite you the most? I need an interpreter. Ulitin mo. Ano po kaya yung mga changes in the architecture industry concern po or excite you the most? Ano po Okay. yung Excite me the most. Siguro yung mga modern way of presenting like the Lumiere, the landscape na dinodrawing ko pa siya noon, no? At ako mismo yun. But ngayon, pwede siyang tumakbo without ako yung effort ko.
via my voice command staff, no, nagagawa nila yan. At mas madali ngayon nilang na-visualize. Although na-visualize naman yung akin, render nga. Kaya lang nga, may mas iba pa. Talagang mas maganda. Kaya lang mas demanding si client ngayon, mapagawa ng simpleng bahay. Architect, kailangan ko ng walkthrough. Ano ba walkthrough? Pagpasok mo, lalabas ka na ulit. Isang kwarto lang kayo may mga walkthrough mo. Saka mas maraming material, mas madaling mag-research. Dati pag nag-research ka ng isang bagay, hahanapin mo yung mga isang dangkal mong manuals and brochures. Ngayon, hanapan mo ko ng bubong. Labas ka agad. So mas madali. So that somewhat, I'm not saying excite me, but it makes our work easier. Kasi, although alam ko naman yun, kaya lang for my staff, kasi hindi nila yun. So, yun. Malaki na pinagbago ng mundo mula nung kami ang tagal na 35 plus 10 to 45. Lapit na ako mag-gold yan. Sige, ano pa nga mga gusto niyong malaman na? Architect, last question. Salamat po. Last na. So, what's next for you as an architect? Are there any long-term plans pa po? Yan, long year. Diyan kayo mali ng tinanong kasi ako 35 years in practice. Dapat na tinanong nyo yung mga 2 and 5 years in practice for the long term. But anyway, long term. After all those happy moments and non-stress na sinabi ko, this is not what I envision. Hindi ito yung inaplano ko. Hindi ito yung nag-iba ang boses ko. Hindi ito yung nasa na project ko. Mas malaki, mas maganda. With all my talents noon, but due to siguro hindi nag-work na marketing ng iba, parang simulan, kung natuloy ko yung mga yon, malayo na ako noon. Kaya lang, hindi man natuloy kasi napa-advance, hindi naniwala may galon. Diba? Parang hindi na naman, ano pala ito, yung pala dating araw magkakagaling mga bahay. So for the long term, for my long term, actually I share ko to, medyo mabagbagdamdan. Nung nagsisimula ako, may nakita ko na, hindi ko alam kung verse siya o ano, don't pray for an easy life, pray to be a strong person. Sabi naman ng kasama ko, kulitan mo na nga kaya yan. Humingi niya nga ng easy life. Kasi talagang medyo, very struggling. Nagulat na ako last few months lang, 35 years, wala akong napandal. Na gano'n. Dahil nga, nagbago ba ako. But hindi ito, if you want to ask for the long term, hindi ito yung long term plan ko. But dito ka din na, dito ka. But in spite of the struggle, in spite of mga hindi natuloy, in spite of mga ganun-ganun, yung professionalism, sincerity, and whatever na good for the client and the profession, still ano pa rin. Hindi ka tipong, visit na ako, bahala na si Watman. Still andun pa rin. I'm not a religious person, hindi ako ganun, pero iniwala ko na nakita mo sa nila yung kaya mo nila. Yung talagang sulitin mo kay client. Mataas mababa ang PF, sulitin mo pa rin. Because even mababa ang, parang minsan may mga mabababa akong PF o professional fees for projects kasi hindi kaya ni client. Ang tanong, ano pong ginawa nyo? Di tinipid? Ay hindi, ginalingan ko pa. Wala akong nag-gain na financial sa'yo pero sisiguraduhin ko manganganak yung project na kasi ima-market mo at matutuwa ka. Dahil kahit in spite of mababa. Ako salamat architect, tinulungan mo ako. So lagi yun, yung professionalism and ano mo sa project, sa profession mo, sa client mo, andun kahit medyo hirap ka. So, kapag-damdamin, ending ng aking interview. Okay. May dagdag ka pa ba, Pero Ellie? very, po siya, very, nakakatulong po siya sa idea na as us, as an aspiring architect po, na dapat yung passion and hard work po namin talaga ay dapat mas igihan po para in the future. In terms po sa client and architect relationship, mas better po yung magiging outcome ng project. Tsaka yung sinasabi ko na yung ay kwento ko na I took the board exam of interior design at age 55, 2018. Ngayon,
I-promise nyo sa sarili nyo na kayo mag-take ng board exam. Because that's yan yung end point nyo to be an architect. Yes. And review class starts today. Saka kayo mag-review pag malapit ng hindi ata tinuro sa akin sa absent kaya ako nun. Review class starts today. So, na-enjoy nyo college. So, hindi kayo stress kasi na-enjoy nyo kasi you were in, tinabaho nyo eh. So, padali ng padali kasi nakikilala na kayo or naging light na kasi wag yung estudyanteng naghahabol, alam mo yun, naghahabol ka sa gawain. Kayo ang manguna. And hope to see you in the next few years sa UAP. Not WAPSA, not WAPGA, UAP. Yes. Yes. Aiming high. Yes. And thank you so much, Architect, Okay. for being here today and sharing your insights. And thank you to our listeners for tuning in to another episode of Architalks. Huge thanks to Architect Marion And don't forget, yung sabi ko, go, go, go. Yes. for sharing your journeys and Okay. insight po and passion para sa aming mga aspiring architects. Yes. I hope you all enjoyed this conversation as much as I did. Yes. Until next time, listeners. And again, I am Charlene Lirio, And I'm Lynette Tamares. and you've been listening to Architalks. Hoy! Pwede